Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories presents Ang Huling Gabi sa Hacienda Verde. Magandang gabi mga ka-amazing. Handa na ba kayo sa isang kwentong punong-puno ng kilabot at sindak? Isa itong kwento ng kasakiman, sumpa, at mga nilalang na hindi dapat nagising. Kung mahina ang inyong loob, ihanda ang inyong sarili. Dahil kapag nagsimula na kayo, wala nang atrasan. Simulan na natin ang kwento. Sa isang liblib na bayan sa Ilocos, matagal nang nakatayo ang Hacienda Verde, isang lumang mansyon na pag-aari ng pamilyang Montesilo. Kilala ito noon bilang isang marangyang tahanan. Ngunit ngayon ay tinutubuan na ng damo, puno ng agil, at halos nakalimutan na ng panahon. Ang sabi-sabi, may iniwang sumpa ang huling tagapamahala nito bago siya nawala ng misteryoso. Ngunit isang gabi, isang grupo ng magkakaibigan ang nagdesisyong magpunta rito upang alamin kung totoo nga ang mga kwentong nagmumulto rito. Mga tauhan, Miguel, ang leader ng grupo, matapang at matigas ang ulo. Karen, ang kanyang kasintahan, mahilig sa paranormal. Jomar, ang mayabang at hindi naniniwala sa multo. Celine, ang tahimik ngunit matalino sa grupo. Paulo, ang joker, mahilig sa biro kahit sa delikadong sitwasyon. Louis, ang pinakarelihiyoso sa kanila, may dalang rosaryo. Tricia, ang adventurous na laging gustong sumubok ng bago. Nico, ang baguhan sa grupo, madalas takot. Doña Lilia, ang matandang tagapag-alaga ng Hacienda Verde. Ang itim na anino, ang hindi matahimik na kaluluwa. Pinili ng grupo ang gabi ng kabilugan ng buwan upang pasukin ang lumang Hacienda Verde. Habang papalapit sila sa mansyon, unti-unti nilang naramdaman ang bigat ng hangin. Parang may nakatingin sa kanila mula sa mga bintanang madilim. Habang naglalakad papasok, biglang bumukas ang malaking pinto kahit wala namang hangin. Baka may sensor lang yan, natatawang sabi ni Jomar. Pero alam nilang walang modernong teknolohiya sa bahay na ito. Pagkapasok nila, naamoy nila ang mabahong singaw ng bulok at lumang kahoy. Sa ilalim ng hagdan, nakatayo si Doña Lilia, ang dating tagapag-alaga ng mansyon. Umalis na kayo rito, bago mahuli ang lahat, bulong nito sa nanginginig na tinig. Ngunit sa halip na sumunod, mas lalong naging interesado ang grupo. Wala namang multo. Mga kwento lang iyan, mayabang na sagot ni Jomar. Ngunit nang magsimulang sumara ang mga pinto at dumilim ang paligid, napagtanto nilang nagkamali sila. Habang naglalakad sa loob ng mansyon, nagsimula nang mangyari ang hindi maipaliwanag na mga bagay. Nakakarinig sila ng mga bulong sa sulok ng kwarto. Biglang lumalamig ang hangin kahit na mainit sa labas. May aninong gumagalaw sa salamin kahit wala namang tao roon. Si Paulo, na unang nagbiro tungkol sa multo, biglang napasigaw. May humawak sa paa ko! May humawak sa paa ko! Nang tumingin sila sa sahig, may lumalabas na maitim na kamay mula sa lumang kahoy. Tila gustong kunin si Paulo, pababa sa dilim. Isa-isang nagkakahiwalay ang grupo. Si Louis, biglang nawala matapos makakita ng babaeng umiiyak sa sulok. Si Tricia, natagpuan nilang nakatayo sa isang kwarto. Nakangiti ngunit hindi gumagalaw. Nang lapitan siya ni Celine, biglang humarap si Tricia na para bang ibang nilalang na. Si Jomar, ang mayabang na hindi naniniwala sa multo, ay biglang nakita nilang nanginginig sa isang sulok, walang malay. Nagdesisyon silang lumabas, pero hindi nila mahanap ang pintuan. Parang palaging bumabalik sila sa isang lugar, sa malaking salamin sa gitna ng bahay. At sa salamin na yon, may isang itim na aninong nakatayo sa likod nila. Isa-isa silang kinukuha ng anino. Sa huling sandali, si Miguel at Karen na lang ang natira. Patawad! Patawad po! Umiiyak na sigaw ni Karen. At isang bulong ang narinig nila mula sa kadiliman. Huli na ang lahat! At nang sumilip ang araw, nawala ang lumang mansyon, kasama ang lahat ng pumasok dito.
Walang natagpo ang bakas ng grupo. Para bang hindi sila kailanman nagkaroon ng pag-iral. At hanggang ngayon, sinasabing kapag lumapit ka sa dating kinalalagyan ng Hacienda Verde, maririnig mo ang mga bulong ng mga nawawalang kaluluwa. Matapos ang pagkawala ng grupo sa Hacienda Verde, isang linggo ang lumipas. Sa bayan ng San Rafael, kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ni Miguel, Karen, Jomar, at ng iba pa nilang kaibigan. Walang nakakaalam kung paano sila nawala. At walang ebidensya na nagpapakita na pumasok nga sila sa lumang mansyon. Ngunit may isang nakakita sa kanila noong gabing iyon, si Manuel, isang driver ng tricycle na naghatid sa kanila sa Hacienda Verde. Nakita ko silang pumasok, pero wala akong nakitang lumabas. At isang gabi, habang umiinom sa isang maliit na tindahan, may lumapit sa kanya, isang matandang babae na tila ba may alam sa lahat. Kung gusto mong malaman ang totoo, puntahan mo ang lumang simbahan sa may gubat. Ang bagong grupo. Dahil sa pagkawala ng grupo, bumuo ng isang pangkat ang lokal na pulisya upang hanapin sila. Kasama rito ang Sargento Alvaro, ang veteranong pulis na hindi naniniwala sa kababalaghan. Lucas, isang baguhang investigador, mahilig sa paranormal cases. Elena, isang journalist na gustong isulat ang misteryo ng Hacienda Verde. Bobby, ang matalik na kaibigan ni Miguel na gustong malaman ang nangyari. Manuel, ang tricycle driver na huling nakakita sa kanila. Isay, ang apo ni Doña Lilia, may alam sa sumpa ng Hacienda Verde. Sinundan nila ang payo ng matandang babae at nagpunta sa lumang simbahan sa gubat, isang lugar na matagal nang inabandono. Sa lumang altar, may natagpuan silang isang lumang libro, isang diaryo, na pag-aari ng isang babaeng nagngangalang Isadora Montesilo. At nang buksan nila ito, may isang pahina na tinanggal, ngunit may isang babalaang nakasulat, "Huwag galawin ang Hacienda Verde o magigising sila." Dahil sa matinding ulan, napagpasyahan ng grupo na bumalik sa Hacienda Verde upang ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Sa sandaling makarating sila, napansin nilang hindi na ito mukhang abandonado. Parang bumalik ito sa dati nitong anyo, puno ng ilaw, may kurtina sa bintana, at tila may nakatira rito. Hindi ito posible, isang linggo lang ang lumipas pero parang bumalik ang panahon nito, bulong ni Elena. Nang subukan nilang pumasok, kusang bumukas ang pinto. At sa loob, may isang hapagkainan na puno ng pagkain. Parang may kasalukuyang piging. "Hindi tayo nag-iisa rito," bulong ni Isay. Isa-isang pumasok ang grupo sa loob. Tinitingnan ang bawat sulok ng bahay. Sa hagdan, nakita ni Bobby ang isang retrato ng kanyang kaibigang si Miguel. Pero may kakaibang bagay siyang napansin. Sa lumang litrato, kasama ni Miguel ang isang babaeng nakaputing bestida. "Sino to? Hindi ito kasama namin," sigaw niya. At biglang lumamig ang paligid. Sa kisame, may mga aninong gumagalaw, tila lumulutang sa ere. Biglang narinig nila ang mahihinang bulong. "Bakit kayo nandito?" Nagkalat sila sa loob ng mansyon. Hindi nila napansin na unti-unti na silang hinihiwalay sa isa't isa. Habang nag-iimbestiga, biglang nakarinig si Elena ng iyak mula sa isang kwarto sa itaas. Dahan-dahan siyang pumasok. Sa loob, may nakita siyang isang babae na nakatalikod, umiiyak. "Miss, kailangan mo ng tulong?" tanong niya. Ngunit nang humarap ito, wala itong mukha, isang madilim na butas lamang. Napasigaw si Elena, pero bigla siyang hinatak ng isang malakas na puwersa. Papasok sa dilim, isa-isa silang kinukuha sa ibaba. Nakita ni Lucas at Sergeant Alvaro ang isang lumang pinto na bumukas ng kusa. Sa loob nito, nakita nila ang isang lumang hagdanan na pababa sa ilalim ng bahay. "May basement pala ito?" tanong ni Lucas. Dahan-dahan silang bumaba, ngunit nang makarating sila sa dulo, nakita nila ang isang lumang altar na puno ng kandila.
at mga itim na anino na nakapalibot dito. At sa gitna, may nakapiring na babae. Si Karen! Karen! Buhay ka pa? Sigaw ni Bobby. Ngunit nang alisin nila ang piring niya, puno ng dugo ang kanyang mga mata. Huli na kayo! Nagising na sila! Sa taas ng hagdan, lumitaw ang isang itim na anino, ang parehong nilalang na nakita ni na Miguel sa unang gabi nila dito. Ngunit ngayon, mas matindi ang presensya nito. Walang makakaalis dito ng buhay. Isa-isa, nagsimula silang mawala. Tila hinahatak papunta sa madilim na espasyo, sa ilalim ng lupa. Hanggang sa wala nang natira, maliban kay Isay. Hawak ang lumang diaryo ni Isadora Montesilo. Tumakbo si Isay palabas ng Hacienda Verde. Naririnig niya ang mga sigaw ng kanyang mga kasama sa likuran. Ngunit, hindi siya lumingon. Pagdating niya sa labas, nagising siyang nasa kanyang kwarto. Tila isa lamang, panaginip ang lahat. Ngunit nang buksan niya ang kanyang kamay, naroon pa rin ang lumang diaryo at isang papel na may nakasulat. Balik ka, Isay. Hindi pa tapos ang sumpa. At mula sa kanyang salamin, may isang itim na aninong nakatingin sa kanya. Unti-unting lumalapit. Nang magising si Isay, nasa sariling kwarto na siya. Pawis na pawis, hingal na hingal. Bangungot lang ba yon? Bulong niya sa sarili. Ngunit nang hawakan niya ang kama, may bakas ng lupa sa kanyang kamay. Hindi ito isang panaginip. Napatingin siya sa salamin sa tapat ng kanyang kama at doon niya nakita ang itim na aninong nakatayo sa likuran niya. Sa bayan, nagkagulo ang mga residente nang may natagpo ang tatlong katawan sa tabi ng dating kinatatayuan ng Hacienda Verde. Ang mga katawan ay kay Lucas, Sergeant, Alvaro at Elena, pero kakaiba ang itsura nila. Nakadilat ang kanilang mga mata, nakanganga ang mga bibig, at para bang nakatingin pa rin sa isang bagay na hindi natin kayang makita. Si Bobby at Manuel naman ay hindi pa rin natatagpuan. Dahil sa takot, humingi ng tulong ang mga residente kay Aling Talia, isang matandang albularyo na may alam sa mga sinaunang sumpa ng Hacienda Verde. Matagal nang may lihim ang lupang iyon, at ang mga pumasok ay bahagi na ngayon ng sumpa. Dahil sa mga pangyayari, napilitan si Isay na bumalik sa Hacienda Verde, kasama ang albularyong si Aling Talia at ang dalawang lalaki mula sa bayan, si Andres, isang matandang magsasaka na nakakaalam ng kasaysayan ng hacienda, at si Ramon, isang dating pulis na muntik nang mamatay sa lumang mansyon 20 taon na ang nakakalipas. Sa kanilang pagbabalik, wala nang matandang mansyon sa kinatatayuan nito. Ang natira na lang ay isang malalim na hukay, parang isang bunganga ng impyerno na hindi matukoy kung gaano kalalim. Ngunit kahit wala na ang mansyon, alam nilang naroroon pa rin ang kasamaan. Biglang, may humawak sa binti ni Isay mula sa ilalim ng lupa. Nang humawak sa binti ni Isay ang malamig at butuhang kamay mula sa ilalim ng lupa, napasigaw siya. Andres! Ramon! Tulong! Agad siyang hinatak ni Andres papalayo, habang hawak naman ni Ramon ang isang lumang itak. Naputol ang kamay na nakahawak kay Isay, pero hindi ito kamay ng isang tao. Ito ay isang sunog na bahagi ng katawan, parang bangkay na nahukay mula sa ilalim ng lupa. Napaatras sila. Anong klaseng sumpa ito? Tanong ni Ramon. Nanginginig ang kamay. Ngunit bago pa sila makaalis, biglang lumindol ang paligid. Sa gitna ng hukay, unti-unting lumitaw ang isang matandang bahay, ang Hacienda Verde, ngunit mas luma, mas sira, at mas nakakakilabot kaysa dati. Bakit bumalik ang mansyon? Sigaw ni Isay. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito, at mula sa loob, may lumabas na isang babaeng nakaputing bestida. Isadora! Bulong ni Andres, na tila may naalala mula sa kanyang nakaraan. Ang babaeng nakaputing bestida ay hindi lumalakad. Tila lumulutang ito papunta sa kanila. Maputla ang kanyang mukha, mahaba ang kanyang buhok, at puno ng sugat ang kanyang mga braso.
Bakit kayo bumalik? Napaatras sina Isay, Ramon at Andres. Ngunit bago pa sila makatakbo, biglang lumitaw ang mukha ni Isadora sa harapan mismo ni Isay. Hindi ito isang ordinaryong mukha. Itim ang kanyang mata at ang kanyang bibig ay punong-puno ng bulok ng ngipin. Hindi kayo makakaalis dahil kayo na ang susunod. Biglang tumigil ang hangin. Nang imulat ni Isay ang kanyang mga mata, wala na sila sa labas ng mansyon. Nasa loob na sila. Nasa gitna sila ng isang lumang hapagkainan kung saan may isang malaking mesa na puno ng bulok na pagkain. At sa magkabilang dulo ng mesa, nakaupo ang mga nawala nilang kaibigan. Si Miguel, si Karen, si Jomar, si Lucas, si Elena. Pero hindi na sila mukhang buhay. Maputla ang kanilang balat, namumula ang mga mata, at para silang mga manika na iniiwan lang upang maagnas. Bakit? Bakit nandito kayo? Sigaw ni Isay. Ngunit hindi sila sumagot. Nakahanda na ang hapunan, bulong ng isang boses mula sa dilim. Dahan-dahang lumabas ang isang matandang babae mula sa likod ng mesa. Isang matandang may puting buhok, kulubot na balat, at may hawak na kutsilyo. Siya si Doña Lilia Montesilo, ang tunay na reyna ng Hacienda Verde. At sa harapan niya, nakalatag ang isang lumang libro na puno ng dugo. Kayong mga sumira sa hacienda ko, kayo ang aking magiging alay. Nagsimula siyang bumigkas ng kakaibang orasyon. Nag-umpisang mangisay ang katawan ng mga nawawalang kaibigan ni Isay. Parang may kung anong puwersang humahatak sa kanila. Sinubukang tumakbo ni Isay, pero hindi siya makagalaw. Si Andres at Ramon naman ay nanlaban, ngunit bigla silang hinagis ng isang dinakikitang puwersa at bumagsak sa kabilang dulo ng silid. Nang bumalik ang Hacienda Verde, bumalik din ang sumpa. At sa gitna ng hapagkainan, may lumabas na isang nilalang mula sa ilalim ng mesa. Isang itim na anino na may mahahabang kuko at walang mukha. Lumapit ito kay Isay. Dahan-dahang lumapit ang itim na anino kay Isay. Hindi niya ito matanaw ng buo. Tila isa itong usok na nag-aanyong nilalang. Gumagapang sa sahig na parang multong may sariling isip. Mula sa dugo, kayo ay magiging akin. Nagsimula itong sumuot sa balat ni Isay. Parang malamig na tubig na gumagapang sa kanyang laman, papasok sa kanyang katawan. Napasigaw siya, ngunit walang tunog ang lumalabas sa kanyang bibig. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang tumatawa si Doña Lilia Montesilo, ang matandang babaeng nagbabantay sa kanila. Ang sumpang ito ay nagsimula sa akin at magtatapos sa inyo. Habang gumagapang sa kanya ang itim na anino, biglang nagbago ang paligid. Hindi na siya nasa loob ng lumang mansyon. Nasa ibang panahon na siya. Nakita niya ang isang mas batang bersyon ng Hacienda Verde. Malinis, puno ng liwanag. At sa gitna ng hardin, may isang babaeng umiiyak, si Isadora Montesilo. Lumapit si Isay sa kanya. Isadora, bulong niya. Dahan-dahang lumingon ang babae. Baka sa mukha niya ang matinding hinanakit at galit. Tumulong ka sa akin bago maging huli ang lahat. Ipinakita ni Isadora kay Isay ang isang trahedyang bumalot sa Hacienda Verde. Noong unang panahon, ang araw ng pagpatay sa kanya. Sa loob ng lumang silid-aklatan, nakita ni Isay ang isang eksena mula sa nakaraan. Isadora, umiiyak, nakatali sa isang upuan. Si Doña Lilia, ang kanyang sariling tiyahin, may hawak na isang matalim na patalim. At sa paligid nila, mga lalaking nakaitim, bumibigkas ng isang sinaunang ritual. Dugo ng pamilya ko ang ginamit upang buhayin ang sumpa ng Hacienda Verde, bulong ni Isadora. At kailangan ko nang matapos ito. Sa isang iglap, itinaga ni Doña Lilia ang patalim kay Isadora. Nagsimulang gumalaw ang katawan ni Isay. Nakabalik siya sa hapagkainan. Ngunit ngayon, hawak na niya ang matandang patalim na ginamit noon kay Isadora.
Napatingin sa kanya si Doña Lilia. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Mula sa isang matanda, naging isa siyang nakakatakot na nilalang na puno ng sunog na balat. "Hindi mo matatapos ang sumpa," sigaw nito. Ngunit bago siya makatakbo, itinaga ni Isay ang patalim sa hapagkainan at biglang lumindol ang buong Hacienda Verde. Mula sa ilalim ng lupa, may narinig silang isang malalim at nakakatakot na halakhak. "Huli na kayo!" At sa isang iglap, gumuho ang buong mansyon. Nang bumagsak ang matandang patalim sa hapagkainan, agad na yumanig ang buong Hacienda Verde. "Hindi kayo makakalayo!" Sigaw ni Doña Lilia Montesilo habang unti-unting lumalamon sa kanya ang itim na aninong lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Si Isay, si Andres at si Ramon ay mabilis na tumakbo palabas habang bumibitak ang sahig sa ilalim nila. Sa likuran nila, ang mga katawan ng kanilang mga nawalang kaibigan, sina Miguel, Karen, Jomar, Lucas at Elena, ay unti-unting bumabalot sa itim na usok. "Wakasan mo na ito, Isay!" sigaw ni Isadora na nakatayo sa gitna ng nagliliyab na mansyon. Hawak ang matandang patalim, sinaksak ito ni Isay sa mismong lupa ng Hacienda Verde. Isang nakakabulag na liwanag ang bumalot sa paligid at narinig niya ang isang malakas na sigaw, hindi lang mula kay Doña Lilia, kundi pati na rin sa di mabilang na kaluluwang matagal nang nakakulong sa mansyon. Sa isang iglap, naglahong parang usok ang buong Hacienda Verde. Nagising si Isay sa tabi ng lumang lote kung saan nakatayo noon ang Hacienda Verde. Tahimik ang paligid. Wala na ang mansyon. Wala na ang mga anino. Nakita niyang nasa tabi niya sina Andres at Ramon. Pareho silang gising, sugatan pero buhay. Nakita nila ang umaga sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi ng lagim. Sa gitna ng guho, may isang bagay silang natagpuan. Isang lumang larawan ng batang si Isadora. Nakangiti, hawak ang isang puting rosas. Napaluha si Isay. Natapos na ang sumpa. Ngunit bago sila umalis, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanilang likuran. At sa huling pagkakataon, narinig nila ang isang bulong. "Maraming salamat." Nakangiti si Isay. Hindi na ito isang bulong ng takot. Ito ay isang tinig ng pagpapalaya. Sa wakas, natapos na ang bangungot ng Hacienda Verde. Lumipas ang ilang buwan. Sa dating kinatatayuan ng Hacienda Verde, itinayo ang isang parke para sa bayan. Naging masaya ang mga tao, nawala ang takot, at naging normal ulit ang kanilang buhay. Ngunit isang gabi, habang naglilinis ng parke ang isang tagapag-alaga, may napansin siyang isang matandang aklat na puno ng alikabok. Binuksan niya ito, at sa huling pahina, may isang nakasulat. Walang lihim na habambuhay na natutulog. Biglang bumukas ang ilaw sa parke, kahit walang tao. Ang katapusan o isang bagong simula. Mga ka-amazing, dito nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa inyong pagsama sa isang gabing puno ng hiwaga, takot at misteryo. Ito ang Amazing AITV Fusion and Tagalog Stories. At hanggang sa muli, kung may tapang ka pang bumalik. Kung mahilig kayo sa mga kwentong katatakutan, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, i-share at mag-comment sa ating video. Maraming salamat mga ka-amazing. Abangan ang mas marami pang nakakapanindig balahibong kwento dito sa Amazing AITV Fusion and Tagalog Stories.